Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon at pasalamatan sa panibagong pagkakataon na ito na Kanyang pinagkaloob sa atin. Ngayon po'y ating pinagdiriwang ang ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At tayo ay inaanyayahan ng simbahan na magnilay sa mga pagbasa natin sa linggong ito na dinadala tayo upang tingnan ang isang aspeto ng buhay pananampalataya na napakahalaga. At ang aspetong ito ay ang pagharap sa katotohanan na ang kwento ng ating buhay ay hindi perpekto. Na mayroong bahagi ng ating kwento na hindi kaaya-ayang masyado. Hindi masyadong katanggap-tanggap. Hindi masyadong maganda. Sa unang pagbasa, ibinigay sa atin ang kwento ni Propeta Ezekiel. Ang sabi doon sa unang pagbasa, si Ezekiel daw ay isinugo ng Diyos sa kanyang bayan. Ang sabi ng Diyos sa kanya, I will send you to my people as a prophet in their midst. Sabi ko kanina sa ibang misa, kapag ang isang tao ay pinagkatiwalaan ng isang malaking gampanin, anong nararamdaman? We feel proud about it. No? Yung mga bata sa grade school, di ba? Kapag nautusan ng teacher yan or binigyan ng assignment na gagawin sa loob ng classroom, pag uwi ng bahay niyan, proud na proud, ikukwento sa nanay niya, Nay, ako nag-erase ng blackboard. No? Masayang-masaya yung batang ikukwento sa magulang niya yun, Nay, ako yung nagbenta sa tray. No? Ikukwento niya yan, maliit na bagay, maliit na gampanin. Pero kapag pinagkatiwala, masarap sa pakiramdam, ang ganda ng kwento. Parang ganun siguro yung naramdaman ni Ezekiel. When God entrusted to him a mission to fulfill. Imagine he was chosen by God to be one of his prophets. One of his spokespersons. Kaya, yung pakiramdam ni Ezekiel ay hindi maikukumpara siguro sa simula ng pagtawag sa kanya ng Panginoon. Pero teka, hindi natapos yung kwento doon sa masarap na pakiramdam. Ang sabi ng Diyos sa kanya, I will send you to my people to be my prophet. And just when Ezekiel felt good about himself, God said, matigas ang ulo nila. Mga rebelde sila. Hindi sila makikinig sa'yo, nasira ang kwento. It could have been a better picture for Ezekiel kung sinabi ng Diyos sa kanya, Ezekiel, isusugo kita bilang propeta at ang mga taong ito na kung kanino ikaw ay aking isinusugo ay mababait, masunurin, aalagaan kanila, makikinig sila sa iyo. Ang ganda siguro ng kwento. Pero hindi. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, hindi sila makikinig sa iyo. Matigas ang ulo nila. Mga rebeldes sila. Sa ikalawang pagbasa, ganun din ang pinupunto ni San Pablo. Sabi ni San Pablo, mayroon akong tinik sa aking laman, a thorn in the flesh, and I have begged the Lord 3 times already na itong thorn in the flesh ay maalis sa akin. And in the scriptures, kapag sinabi nating 3 beses o 77 ulit na beses, when there is a figure, a number being mentioned in the scriptures, it is not a quantity that we are talking about, but rather a repeated manner of doing something. Kaya sabi ni San Pablo, 3 beses kung pinagmakaawa sa Diyos, hindi lang 3 beses yun ibig sabihin. Paulit-ulit na pinagmamakaawa ni San Pablo sa Diyos na sana'y alisin sa Kanya ang tinik na ito.
Saint Paul did not go into the details of his thorn in the flesh, but I am sure in the way that he begged the Lord for it to be taken away, I am sure it is something, an aspect of his life that he wanted to do away with. Gusto niyang matanggal sa kanyang buhay ang isang aspeto na ito, mabura sa kanyang pagkatao ang isang aspeto na ito. Pero ano ang sagot ng Diyos sa kanya? Sabi ng Diyos, yan yung hindi magandang bahagi ng buhay mo? Okay lang yan. My grace is sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat na para tulungan ka. You know, God could have just told Paul, sige, aalisin natin yan, buburahin natin yan para perfect picture. Pero hindi. Ang sabi ng Diyos, hahayaan natin yan. Pero may biyaya sa buhay mo. Sa ating ebanghelyo, ano ang nangyari? Si Jesus daw, ayon kay San Marcos, ay umuwi sa kanyang sariling bayan, sa Nazaret. Siya'y umuwi doon sa isang Sabbath, araw ng pamamahinga, upang magturo sa sinagoga. Ano ba yung sinagoga? What is a synagogue? It is like a chapel for the Jewish people. It is there that they practice their faith. It is there that they study scriptures. It is there that they worship their one true God. At si Jesus bilang Hudyo ay umuwi sa bayan niya, pumasok sa isang chapel na ito, sa sinagoga, at siya'y nagturo doon. What is so different about that? Well, ang Nazareth ay sariling bayan ng Panginoon. At ang populasyon noong mga panahon na yon ay hindi ganun kalaki. Even today, Nazareth carries a very small population. Kaya malamang sa malamang na magkakakilala silang lahat. Alam ang kwento ng bawat isa. Alam kung paano siyang lumaki. Alam kung paano siyang nagkamali, nadapa, nasaktan. Alam ng bawat isa ang kwento ng bawat miyembro ng pamayanan. And here comes Jesus, one of their neighbors, entering their worship place, at siya ay nagturo sa kanila. Pero mayroong isang elemento dito na napakahalaga. In another version of this gospel narrative, ang sinasabi doon, pumasok siya sa templo, binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías, at pagkatapos niya itong basahin, siya'y naupo. At nung panahon nila, mga kapatid, ang gumagawa lamang nun ay mga guro o yung tinatawag na rabbi. Ang mga rabbi, sila yung mga trained masters, trained teachers. Nagmula sila sa linya ng mga rabbi din, at sila'y nag-aral ng maigi sa banal na kasulatan. May formal formation sila. No? Pero itong Panginoon nating ito, pumasok sa sinagoga at nagturo sa kanila, nakaupo pa. At ano ang sagot ng mga tao sa kanyang ginawa? Paano niya nalaman niya mga yan? Saan niya natutunan niya mga yan? Paano niya nagagawang gawin ang mga bagay na ito? Kilala natin yan eh. Karpintero yan eh. Anak ni Maria. But he was not just a carpenter. The Greek word used in the original text of this gospel narrative was tekton. At ang Greek word na tekton, ang ibig sabihin ay a skilled worker. A skilled worker. Hindi lamang sa kahoy, kundi sa maraming bagay. Maaaring sa sculpture, maaaring sa pagiging mason,
maaring sa paggawa ng mga furnitures, etc. And when the scriptures make use of the word tekton, it really means that this particular person is a very skilled master. At kilala ng mga tao si Jesus bilang isang tekton, magaling sa mga bagay-bagay. Pero sa pagkakataong ito, napako sila doon sa perspektibo na yun, sa pagkakakilala kay Jesus bilang isang manggagawa. Kaya nung siya'y nangaral, hindi nila tinanggap ang kanyang pagtuturo. Sabi nila, bakit tatanggapin? Karpentero yan. Hindi naman niya field yan. The picture could have been a better picture. When somebody goes back home and then proclaims something so beautiful, such as the teachings of our Lord, at kakilala mo yung nangungusap, maganda sana yung kwento kung naging proud sila, no? Maganda siguro yung kwento kung naramdaman nila, ay, ang galing nitong taong to, kilala ko yan, kaklose ko yan nung bata ako, kalaro ko yan, no? O seatmate ko sa eskwela yan, di ba? Ganun tayo, no? Pag mayroong achievement ang isang individual. But instead of being proud of Jesus, instead of recognizing the greatness of His preaching, they rejected the Lord. It was not the perfect picture. May pangit na bahagi sa kwento. Bakit kaya hinayaan pa ng Diyos na mangyari yun? Bakit kaya si Ezekiel hinayaan pa ng Diyos na isugo niya sa mga taong di naman makikinig sa kanya? Bakit kaya si San Pablo na magiting na nag-aalay ng kanyang sarili at gumagawa ng mabuti ay mayroon pa ring pangit na bahagi sa kanyang pagkatao? At bakit kaya ang sarili niyang anak na Diyos mismo ay hinayaan niyang dumanas ng pagtatakwil sa sarili niyang bayan? Bakit kaya ang kwento ko, ang kwento ninyo ay mayroong mga bahagi na pilit nating itinatanggi? Bakit kaya mayroon pang mga karanasan ang tao na hindi naman natin kasalanan pero nangyari sa atin? Bakit mayroon tayong tinatago na bahagi ng ating pagkatao? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, "It is when I am weak that I am strong." When God told him, "My grace is sufficient for you," Paul realizes, itong kahinaan kong ito, itong hindi masyadong katanggap-tanggap na bahagi ng buhay ko, ang dahilan bakit patuloy na dumadaloy ang biyaya sa akin. When are we closest to God? When are you able to pray? Tapatan lang tayo, yung totoo lang. Kailan tayo nakakapagdasal ng tunay? Yung malalim, yung halos maiyak ka na sa pagdarasal mo. Nagagawa mo ba yan kapag happy-happy? Nagagawa mo ba yan kapag mataas ang grades mo? Nangyayari ba yan kapag marami kang kaibigan na sumusuporta sa'yo? Nangyayari ang pinakamalalim na uri ng panalangin ng tao sa pinakamababang bahagi ng kaniyang buhay. Sa pinakamadilim na karanasan ng tao, doon siya mas napapalapit pa sa Diyos. That's why God allows these things to happen to us. The rejection of Jesus, the thorn in the flesh of Paul, the almost and seeming uselessness of the ministry of Ezekiel. Because it is when we are weak that we become strong. Sabi ni St. Paul,
so that I may not become too elated. God allowed this to happen to me para hindi ako maging masyadong mayabang, mataas ang tingin sa sarili. Hinayaan ng Diyos na mangyari sa akin ito. And true enough, because when we are weak, we know that we are always in need of God. Kapag masyado nang mataas ang tingin natin sa sarili, nalilimutan natin ng Diyos. Kapag masyado na tayong confident sa sarili natin, nalilimutan nating magdasal. Kaya sa araw na ito, ang hamon ng Diyos sa atin, tanungin ang sarili, ano yung bahagi ng buhay mo na madilim, na nakakalungkot, na masakit, na halos ayaw mong malaman ng iba, at kahit ang iyong sarili, kinukumbinsi mo na hindi totoo. Dahil baka yan ang susi upang ikaw ay mas mapalapit pa sa Kanya. Baka yan ang susi upang tunay na dumaloy ang paghihilom at biyaya sa iyong buhay. Let me end by sharing with you a true story. Minsan ako'y may nakasalamuhang isang babae. Nakakwentuhan ko siya sa isang mesa, sa isang reception. At sa aming pagkukwentuhan, kinukumusta niya ako, anong pangalan ko, saan ako naka-assign. At pagkatapos, ako naman yung nagtanong sa kanya, kayo po, ano po ang ginagawa ninyo sa buhay? At nagkwento siya, at sabi niya, single mother ako, sabi niya. At kinuwento niya yung kasaysayan ng kanyang buhay. Sabi niya, nung kabataan ko pa, achiever ako. Mahal na mahal ako ng pamilya ko noon kasi maganda ako, matalino, laging may honor sa school. Hanggang sa nag-high school ako, tapos nagkolehiyo. Pero nung ako'y nasa college, nagkaroon ako ng boyfriend, sabi niya. Tapos, ako'y nabuntis. Nung nabuntis ako, nagbago ang lahat. Hindi ako nakagraduate dahil nabuntis ako. At nung nalaman ng pamilya kong ako'y nabuntis, galit na galit silang lahat. Mayroon pa kaming mga kamag-anak na nagsabing, get rid of that. Masisira ang pamilya natin. Sa mga panahon na yun, sabi niya, hindi ko alam ang gagawin, pero ang alam ko lang, gusto kong alagaan yung batang ito. Ang hirap-hirap ng dinanas ko, sabi niya, dahil wala nang kumakausap sa akin sa mga kamag-anak ko, kahit ang sarili kong pamilya. I had to work for myself. Kailangang itaguyod ko ang sarili ko. At tinuloy nga niya yung kanyang pagbubuntis hanggang sinilang na yung bata, itinaguyod niya ang pag-aaral ng bata, at lumaki na yung bata. Nung kinukwento niya ito, proud na proud siya. Dahil yung okasyon kung saan siya'y aking nakilala ay isang gathering ng mga magulang ng pari. Nung simula, siguro'y napakadilim ng kanyang karanasan. Siguro'y may tendency rin na sana wag malaman ng iba. Siguro'y sinasabi rin sa sarili na sana walang magtanong. Pero ang kinahinatnan, mayroong biyaya ang Diyos. Today, my dear friends, we challenge ourselves to open our closets, to reveal to ourselves
what we have been hiding, the wounds of our very person, ang mga madilim na bahagi ng ating buhay na hindi ka nais-nais. At ang nais ng Panginoon, ibigay natin ito sa Kanya. Healing starts when we begin to expose the wound to God and allow the hand of God to touch this wound. At sa pagbibigay natin ng mga madilim na bahagi ng buhay na ito, dadaloy ang pagpapala ng Diyos. And let us remember, my dear friends, the one who saves us is the wounded Jesus who has been nailed to the cross for us.